Magandang araw mga kaprobinsya. Ito na yung ating mga malalaking mga bougainvillea, no? Ayan, medyo blooming na sila. Ayan. So, ayan, hanggang doon. Yung mga malalaking varieties. At saka itong mga to ay mga common lang. Pero ayan, maganda pa rin naman yung mga common bougainvilleas natin, lalong-lalo na kapag marami na silang mga bulaklak. Ayan. Ang gagawin natin ngayon, para lang mas gumanda pa sila, ay itong mga maliliit na dried na pinakatalbos niyan na kung saan namulaklak sila dati. Tatanggal-tanggal lang tayo ng ganyan. Okay, at least para naman masulit nyo yung mga view ng aking mga bougainvillea ngayon, lalong-lalo na itong mga malalaki. Ayan, tignan natin. Okay? Okay. So, heto nga yan. Ito yung common na pink natin. Punong-puno ngayon ng mga bulaklak ito dahil nga sa ginagamit nating mga pampataba. Kung hindi pa ninyo napapanood yung mga yon, hanapin nyo lang sa aking mga videos. Marami tayong ginagamit na fertilizer para laging napupuno ng mga bulaklak ang inyong mga bougainvillea. So ganito, gamit tayo ng mga pruning shears na ganito. So tatanggalin natin itong mga dried, no, na sanga-sanga na yan para mas lalo pa silang gumanda. So kung wala pa kayong ganito, marami sa Shopee. Post ko na lang sa comment section ang mga link kung saan kayo pwedeng bumili ng ganito. Ayan, ito, tanggalin natin yan. So, meron din dito. Ayan, pagtyagaan nyo lang. Maganda naman tong libangan kapag ganito, day off, for example Saturday, wala kayong pupuntahan, tatanggal-tanggalin nyo. Mas maganda kasi siyang tignan. Tsaka syempre, alam nyo na, yung kung talagang hilig nyo na to ay nakakatanggal din ng stress. So para sa akin, ito yung lagi kong ginagamit na libangan para mabawasan ng konti yung pagod, no? Lalong-lalo na pagka mga working persons tayo sa mga offices, ay parang lagi tayong nagkakaroon ng stress o kaya issues sa mental health, ganun. So maganda tong libangan para pantanggal ng mga stress na yan. Okay, so eto, nood lang kayo para at least parang i-feel nyo na lang na kayo yung nagtatanggal, no? Kasi relaxing naman panoorin yung mga ganitong klase ng video, lalong-lalo na pag mga ganitong mga natural na tawag dito, scenes, no? Mga bulaklak, mga halaman, talagang mabisang pantanggal ng pagod. So ayan, eto, ayun. So meron pa tayo dito. Ayan. Itong kagandahan sa mga kaman, wala silang ginagawa kundi mamulaklak. Yan, kita nyo naman itong mga dried na to, dito lagi sila namulaklak, no? So dito yan, dati ganyan lumalabas yung mga bulaklak na. Ngayon natuyo, kita nyo naman, dami na naman. So hindi talaga yan nauubos. So ito, meron tayong orange dito, pero wala siyang mga ganong tuyo-tuyo, no? Kasi trinim ko to noon, kaya medyo kumpara sa isa kanina, medyo mas kokonti, no? Mas maigsi itong kanyang mga sanga-sanga. Ayan. So ayan, namumulaklak pa lang. O ito din, napakagulo niya. Hindi ko na-maintain ng maayos. Ayan, daming mga natuyo na mga sanga. Ayan, ngayon masusulit pa ninyo yung bougainvillea ninyo kasi hanggang April pa silang maganda ang pamumulaklak. Sa mga buwan ng May, June, July, medyo hindi sila gaanong mapupuno ng bulaklak kasi mainit masyado yung panahon, tsaka din haba, no, yung daytime. Ayun. Yan, tanggalin natin.
Yan mga kaman lang lahat to. Ito, ganun din kanina. Yan oh, dami oh. Talagang ano din. Mabubusog din yung mga mata mo pagka marami kang ganito sa bakuran. Pag umaga, nagising ka, makita mo silang ganyan. Tapos nagkakape. So, sarap. Sarap ng pakiramdam. Ayan. Yun. Kung kailangan ko lang bumili ng bagong pruning shears, medyo mapurul na to. Yan. Ayan pa ba? O, di ba? Ang dami oh. So, ito naman ay orange pa din. Mga kaman kasi, ito yung mga unang koleksyon na nagkaroon tayo, mga orange, mga pink, ayan. Pero wala namang problema, maganda naman sila. Tsaka mas madali pa nga itong alagaan kaysa sa mga iba, yung mga bago ngayong na variety. Medyo mas maselan sila, tsaka medyo seasonal lang pamumulaklak. Itong mga ganitong variety, ang year round, Alfonso orange, mga kaman pink na yun. So dito, medyo nahuli, no? Pati yan, nahuli. Tatanggalin ko na rin to later. Ititrim natin to. So, masyado siyang maraming sanga kasi. Tsaka masyado na rin, mahahaba. O, meron pa tayong isa dito. Yan. So, ganun din. Pink din to. O, di ba? Kita nyo naman kung saan siya dati namulaklak. Ayan yan. Hindi pa nga natutuyo ng masyado. O, nahuhulog. Marami na naman siyang mga bulaklak. Ayan, mga libang-libangan lang natin. Sa mga laging nanonood dyan, siguro ngayon marami na kayong mga alagang buganbilya. Sa mga laging nagtatanong kung nagbebenta ako, pwede naman ako magbenta. Sorry nga lang, wala talagang panahon sa mag-ayos-ayos pa ng shipping. Siguro kapag mga malapit lang dito na may panahon mag-drop by, pwede, meron akong mga binibenta dyan na as low as 50 pesos. Pwede na yun. Kasi gusto ko na rin bawasan kasi ang daming hirap din pala pag marami na masyado yung alaga mong buganbilya. Nakakaubos din ng oras. Lalong-lalo ngayong summer. Nako, hirap magdilig. Kailangan nilang dinidiligan. Lagi, lalong-lalo na itong mga may mga bulaklak na to. Pag di mo na to nadiligan ng buong araw, kahit minsan sa isang araw, pag di mo na nadiligan, wala, mangungulubot na agad yung mga bracts, mahuhulog na yung mga bracts na napakaganda na yan. Kaya nga minsan kapag talagang hindi na kumukulimlim, ginagawa ko 2 beses na yung pagdidilig, umaga tapos sa hapon, para ma-maintain natin yung freshness kasi ng bracts. Kapag kasi kinulang na to ng tubig, yung water content ng mga bracts natin, matutuyo agad to, masusunog. Parang bigla silang magiging ganito. Ayan. Kapag kinulang sa tubig. So far, hindi naman to kinukulang. Kaya, ayan, preskong-presko pa rin. So, tsaka matagal. Mahulog ang bracts ng mga buganbilya kapag tama, no, yung pagbibigay natin ng tubig. Hindi naman yung sobra, pero hindi naman talaga kinukulang. Kaya lalong-lalo na kapag ganyan na namumuno na siya o kaya napupuno na kanyang bracts. So, ayan lang muna yung mga natin, mga malalaki. Marami pa naman dun sa banda ron, kaya lang pahulog na kasi yung mga bracts nila. So, ayun, marami dun. Yan, itong ating bidadari dito, ang isa sa mga gustong-gusto ko, medyo nawawala na rin siya ng ng mga bracts. Ayusin ko na lang siguro. Gusto kong gumawa ng malaking kubo na ang magiging parang bubong ay eto. So later. So ayan yung mga iba. Ito naman yung ating grafted. Diba ang ganda ng grafted? Pagka meron kayong napalaking buganbilya, lipat nyo lang sa medyo mas malaking paso, tapos
tanggalin nyo na yung mga dulo-dulo. Yan. Tapos dugtugan nyo na. So, dugtong-dugtong na lang ng ibang variety para mas lalo siyang gumanda. So, heto yung dinugtong natin dito ay splash pink yan. Ayun. Tapos, meron tayo ditong nilagay na Mona Lisa. Red. Ayan siya. Tapos dito, meron tayong silver. Silver red. Ayan. Napakaigsi pa lang pero may, may brax na siya. Ito din ay isang, brisa. Brisa red yan. Ayun din, meron na rin siyang mga box yan. So, napakaganda. Gagawin ko din yung iba pa. Pagka nabigyan lang talaga ako ng magandang oras. Marami akong nagagawa. Pero, minsan wala. Ito, napakaganda rin pala. Pagka yung mga white boogies natin. Ito kasi ay, ang tawag ko dito, or tawag nila dito ay yung ating foxtail na white. Ayan siya. Yan yung original niya. Tapos, yung mga ibang brax na niya, nadidikit kasi sa red. Kaya, minsan nagkakahawaan na. Okay? So, ayan diba? Yan. Papasilip ko din tong Stardust na lagi kong pinopos. Ayan siya. Yan. So, maraming sanga yan. Pinakyat ko na sa bintana. Pag namulaklak yan ng ganito, lang sila, magbibend lang lahat ng ganyan. Ganyan. Okay, so hanggang dito na lang muna tong video na to. Gawa ulit ako ng iba pang video para may ma-feature naman ako mga iba pa. Okay? So, thank you. Yan mga kaprobinsya, nag-enjoy ba kayo sa ating video ngayon? Yan, gawin nyo lang yun sa mga bugis ninyo pag simpleng pag-maintain lang para mas lalong maganda, maporma at saka yung appeal nila. At lalo pang dadami kasi yung mga brax, mga bulaklak kapag ginagawa nyo yun, tinatanggal yung mga tuyo-tuyong sanga kung saan sila dati ay namulaklak. So, thank you so much mga kaprobinsya at sana ay huwag kayong magsawa sa akin kahit bihira lang ako nakakapag-upload. Basta ay make sure naman kapag meron akong oras talaga ay nag-update naman ako. Okay? So, thank you. See you again sa aking mga susunod pang mga videos. Salamat!